Na unang nagbalitang engaged sa ragdoll ay masayang nagbahagi sa kanyang TikTok account na buntis na ang kanyang minamahal. Ang lalaki na sinasabing engaged na sa kanyang manikang basahan ay nagbahagi ng kakaibang mga larawan sa manika na nakasuot ng maternity dress. Ang bawat video na inia-upload ng TikToker ay nagdodokumento ng buhay pamilya kasama ang kanyang umano'y fiancé na isang life-size plastic ragdoll. Opo, hindi kayo nagkakamali ng pandinig, kamakailan ay nag-anunsyo ang lalaki na kahit papaano ay umaasa siya na magkakaroon ng ikatlong anak. Ibinalita niyang ang kanyang partner ay buntis sa third child. Sa pagdodokumento ng kakatuwang relasyon ng Colombian man sa kanyang @month959 TikTok account, ibinahagi niya ang maternity photos ng kanya umanong plastic girlfriend. Itinuturing niya na ang manika, na tinawag niya sa pangalang Natalia, ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sinabi ng lalaki na naging single siya sa loob ng ilang taon bago sila nagkita ng kanyang minamahal na plastic ragdoll. Ang sanggol, aniya, ay magiging pangatlo nilang anak ni Natalia. May dalawang mas maliit na plastic ragdolls umanong nauna na kanilang mga anak at ang huling ipinagbubuntis nito ay kukumpleto sa kanilang pamilya. Mukhang ang bagong sanggol ay tatawaging Samit. Sa kamakailang video, nakita sa couple ang suot nilang mga t-shirt na may nakasulat na Papa Desami at Mama Desami. Ang isa sa mga video na nagpapahayag ng pagbubuntis ng ragdoll ay pinanood ng higit 2.2 million beses at nakatanggap ng mahigit 72,000 likes. Sa isa pang video na napanood ng mahigit 270,000 beses ay ang pagdaraos ng baby shower ni Natalia para sa kanilang anak na si Sammy. Ang account ay may 71,700 followers, bagamat sa mga komento sa ilan sa mga clip ay nagmumungkahi na hindi sila sang-ayon sa relasyon nito. Sa negatibong mga komento sa kanilang kakaibang relasyon, kinumpronte ng lalaki ang kanyang mga followers. Sinabi niya sa kanila, kung hindi dahil sa mga manika, mas nag-iisa ako kaysa sino man, at least, mayroon akong isang bagay. Ayon pa rito, sabay silang manood ng TV ng kanyang si Natalia at pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay at sobrang mahal na mahal niya ito. Samantala, kung inaakala ninyong kakaiba ang kwentong ito, sa pananaliksik, may mga tao talagang nahuhumaling o may sexual attraction sa isang estatwa, sa manika, mannequin o iba pang figurative objects. Tinatawag itong agalmatophilia, ang atraksyon na kinabibilangan ng pagkahumaling sa actual sexual contact sa isang object, o fantasy sa animate o inanimate objects. Kinabibilangan ito ng panunood o sexual na kasiyahang natatamo mula sa bagay na kanyang ipinagpapalagay na isang tao. Subalit ayon sa mga eksperto, ang mga lalaking naghahanap ng isang life-size silicone dolls para makasama ay dumaranas ng mental condition na kilala nga sa tawag na agalmatophilia. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay sexually attracted sa human-shaped objects tulad nga ng mannequins o mga estatwa. Katulad ito ng kasiyahan kung paano ang ilang mga tao ay nakakakuha ng sexual na kaligayahan mula sa mga damit na panloob ng kababaihan, gaya ng underwear, ayon sa psychiatrist na si Dr. Adrian Wang. Kapag ang isang tao ay napupukaw lang sa pamamagitan ng mga manika, kung gayon ito ay agalmatophilia, na itinuturing na isang psychiatric na kondisyon, sabi nito. Ang mga komento ni Dr. Wang ay bilang tugon sa tanong na kung paano ang mga anatomically correct silicone dolls na ito ay ginagawang solusyon ng isang tao sa paghahanap ng pag-ibig. Ayon kay Dr. Wang, may isang single, middle-aged Singaporean na humahawak ng senior management position sa isang kumpanya ang nagsabing bumili ng halagang $6,500 manika sa Toy Orgasmic. Sinabi ng lalaking nagpakilalang Terry na mayroon siyang spiritual connection sa binili niyang manika. Naniniwala siyang ang manika bilang karelasyon ay hindi magagawang manloko o magtaksil sa kanya. Samantala, isang babae ang nagsiwalat ng kanyang kakaibang landas matapos umibig sa isang lalaking ragdoll at siya umano ay nabuntis nito at nagsilang ng kanilang anak. Nakilala umano ni Mayor Ivan Rocha Mores, 37 anyos, mula sa Brazil, ang kanyang mahal sa buhay matapos magreklamo sa kanyang ina tungkol sa pagiging single at walang makasayaw. Kaya ginawan siya ng kanyang ina ng ragdoll na pinangalanan nilang Marcelo, isa umano itong love at first sight at nag-enjoy siya sa kanilang whirlwind romance. Ngunit makalipas ang ilang buwan, natuklasan ni Mayor Ivan na siya ay buntis. Pero ang baby ay naisilang nang hindi sila kasal kaya't nagdesisyon silang magpakasal. Tinaluhan ng 250 katao ang kanilang kasal at itinalaga ang kanilang week-long honeymoon sa isang beach house sa Rio de Janeiro hanggang isilang ang pinakahihintay nilang anak. Nagsilang siya sa site na may doctor at nurse sa harap ng audience ng 200 katao. Sinabi niyang maraming magagandang katangian ang kanyang asawang ragdoll, maliban sa tamad ito at hindi nagtatrabaho.
Samantala, sinabi ni Dr. Wang sa agalmatephilia, ang taong dumaranas nito ay may negatibong mga epekto sa kanyang paligid, sa kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Ang mga ganitong tao ay nangangailangan ng treatment o tulong mula sa kanilang mga pamilya o asawa. Sinabi naman ni G. Daniel Ko, isang psychologist sa Insights Mind Center, na ang matinding kasiyahan na kanilang nakukuha mula sa gayong mga manika ay maaaring bunsod ng kanilang nadaramang kalungkutan o kawalan ng kumpiyansa sa kakayahang makahanap ng taong kapareha. Ngunit maaari rin aniya itong magmula sa mga taong mas gusto ang isang pakiramdam ng physical at emotional control o gusto nilang malaya nilang makokontrol ang kanilang mga partner na isang ang inanimate object, gaya nga ng mga mannequin o manika. Paano malulunasan ang disorder? May iba't ibang paraphilic disorders na nakakaapekto sa iba't ibang uri ng tao, ang level ng kalubhaan, pagkabalisa, at kapansanan, hanggang sa at kabilang ang kriminal na pag-uugali, na nagreresulta mula sa mga karamdamang ito ay lubos na nagbabago. Dahil dito, nag-iiba-iba ang mga opsyon sa panggagamot at dapat isaalang-alang ang mga partikular na pangangailangan ng bawat individual na kaso. Maaaring kabilang sa mga opsyon sa panggagamot ang individual na psychotherapy, group therapy, marital couple therapy, at family therapy. Pati na rin ang pharmacotherapy, o kahit na ang bihirang surgical intervention.